Ninyo ang Panginoon. At sumayo. So katulad po ng nakita ninyo sa screen ay ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Maria sa langit. So bahagi po. So magkasunod. Bukas naman ay ang kapistahan ni San Roque. So on every August 15, pinagdiriwang natin, sabi na natin, hindi lang basta kapistahan na yun, dakilang kapistahan. Kaya bagaman to ang ating reading sa karangalan ng Mahal na Birhen Maria, ito ay misa na rin para sa araw ng bukas ng ika-20 ng karaniwang panahon na nagpapaalala sa atin na pag-akyat kay Maria. So, kailan, sabi nga natin sa wikang English, mayroong pagkakaiba. Yung pag-akyat kay Jesus ay ascension. Ang pag-akyat ni Maria ay assumption. Sabi nga, ano yung pagkakaiba? Ang pagkakaiba, hindi lang yung spelling. Ngunit ipinapahayag natin yung pag-akyat ni Jesus, siya yung mismo umakyat. So, si Maria, kaya siya umakyat, ay gawa na siya ay pinaakyat ng Diyos bilang simbolo na tulad na po ng ipinahayag sa ikalawang pagbasa ang tagumpay ng paglilingkas ng Diyos. Yung tinatawag natin pinasuko, yun ang term, pinasuko yung alin, yung kamatayan. Bakit? Ay nanaig ang muling pagkabuhay. Nanaig yung alin, yung buhay na walang hanggan. Na nakita natin na alin sa pamamagitan ng pag-akyat ni Maria sa langit. Na nagpapahayag din na alin na tayo rin. Huwag natin kalimutan. Hindi lang si Maria. Tayo rin na nakalaan na iaakyat ng Diyos sa langit. Pero huwag din natin kalimutan na kinakailangan din natin ng tularan natin si Maria. At sa ba natin tutularan? Sabi na natin ay yung pananampalataya. Pananampalataya. Napakahalaga yung pananampalataya. At sabi nga natin yung alin, yung pagpapalago ng ating pananampalataya, yung hamon. Noong nakaraang linggo, narinig natin na kung saan ang sabi ni Jesus kay Pedro, napakaliit ng iyong pananampalataya. Yung bahagi ho na paanyaya naman para ho sa bukas, yung babaeng Cananea, Syro-Phoenicia ay ang sinabi naman ni Jesus sa kanya ay malaki ang pananampalataya. At nawa, tularan natin si Maria na may malaking pananampalataya. Kinakailangan na yung pananampalataya natin ay lumalago, lumalaki. Bahagi yun ng pagkilos natin sa liblib na ito. Na siya nawa ay makita natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa baba ng pamamaraan, makita ho natin, makita natin na nawa po ay katulad ni Maria, bakit masabi natin na malaki yung kanyang pananampalataya? Sapagkat alam niya, at hindi niya nakakalimutan na alin, kasama niya si Jesus. Kung tusin niya, dala niya siya. Dala-dala niya
niya si Jesus sa kanyang sinapupunan. No? Nakita natin sa Ebanghelyo. Nung dinalaw niya si Elizabeth, no? Ay dinadala niya sa kanyang sinapupunan si Jesus. No? Bahagi yun, napakahalaga yun ng ating pagkino sa daigdig na ito. No? Huwag natin kalimutan. No? At tinaw natin, kapag tayo ay dumadalaw, no? Sa ating mga kapitbahay, no? Sana po, ang dala natin ay si Jesus. No? Hindi masamang balita. No? Kaya dapat maging aware tayo. No? Dala din ang dala natin sa Jesus. No? Ay kasama ba natin ang Diyos? No? Maliwanag na nawa na kung saan ay huwag natin kalimutan. No? Kasi baka sa pagtahan natin sa daigdig na ito, baka natabunan tayo, no? Nawala si Jesus. No? Na kung ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon kapag kailan mula nung tayo ay bibinyagan. At higit natin pinapakilabangan every time. No? Huwag natin kalimutan. No? Kapag tayo ay nag-iiwan ng banal na misa at tinatanggap natin si Jesus. No? Kaya maging aware tayo. No? Sabi nga ako natin yung napapansin natin si Jesus. No? Yung tinatawag natin na namumulat tayo natin kasama natin ang Diyos. Kasi yung minsan na sa ilaw ng ating pagtingin sa daigdig na ito, lalo-lalo na sa mga panahon ng mga pagsubok at mga alalahanin ng mundong ginagalawan natin, no? Kung minsan nakakalimutan natin ang Diyos. No? Yung Ebanghelyo natin para sa buong araw ng bukas ay tungkol sa Kananaya, no? Na humihingi ng tulong na pagalingin yung kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu, no? Ay hindi siya pinansin Jesus. No? Kung minsan may mga pagkakataon na hindi tayo pinapansin ng Diyos, huwag tayo mawalan ng loob, huwag tayo tumigil sa ating pananampalataya. At nawa, katulad ni Maria, katulad ng babaeng Kananaya, ano sabi ng babaeng Kananaya, anak ni David, maabag po kayo sa akin. No? Sana po maging bahagi yun ng aming pagkilos. No? Si San Roque ay nakita rin natin, hindi niyo lakas si San Roque, no? Sa kanyang pagtugon sa panyaya ng Purong Kapal, no? Sa gitna ng mga naranasan niyang salot, no? Yung kanyang naranasan ng pagkakulong, yung naranasan niya na hindi siya makilala, no? Ay hindi siya lahat kahit na hindi na siya nakalala ng kanyang tiyo, no? Nananalig siya natin, hindi siya nakakalimutan ng Diyos. Yung bahagi yung kaya napakahalaga yung paglilinaw natin yung banal na misa. Alam yung amo na yun sa lima, kung walang hadlang, no? Tanggapin natin si Jesus sa banal na komunyon. Kung may hadlang, dalawa lang naman yung hadlang, no? Para hindi natin matanggap si Jesus sa banal na komunyon. Ano yung dalawang hadlang? May kasalanang malaki. Hindi mo umpisan, no? So, huwag pa yung kaya na maumpisan, no? Yung kung sino man yung mag-misa, pwede bago o magkatapos ng misa, ay pwede na yung sabihin sa pare, no? Na gusto ninyo mag-misa. At yung pangalawa yun yung hindi pagkain o pag-inom ng anuman maliban ng tubig. So, pero bahagi ko yun. Isang biyaya yun, no? Na binibigay sa atin bilang mga Katoliko na magpapaalala sa atin. Ibinibigay ng Diyos ang kanyang sarili. Hindi lamang sa Espiritu, kundi katawan at dugo.
Hindi lang si Maria ang may dala-dala kay Jesus. Tayo rin, dinadala natin si Jesus. Huwag natin kalimutan yun. No? Kaya tayo patulong langit. Kasi ninais ng Diyos na tayo ay maging kabahagi ng Kanyang pagka-narito. Ano pa makita ko natin? Yung panahon na kung saan kay Maria na bakit siya dumalaw kay Elizabeth? Para tulungan si Elizabeth. No? Kasi nakita niya na si Elizabeth na Ellen ay 6 na buwan na, no? Na hindi lumalabas. No? At siya'y nagdadalang tao sa gitna ng kanyang katandaan. Naroon siya para magbigay ng moral support at saka mismong pagtulong, no? Physical support, no? Ay pagkakataon mahirap yung nagdadalang tao, no? Lalong-lalo na sa gitna ng kanyang katandaan, no? Tunaroon si Maria para tulungan ang kanyang pinsang si Elizabeth sa loob ng 3 buwan. No? Yun din yung bahagi yung babaeng Kananea ay medyo ginalimpulan ni Jesus sa aso. Siya ay may kababaan ng kalooban. No? May kababaan ng kalooban na siya ay lumapit kay Jesus, nanigluhod. So, napakahalaga yung kababaan ng loob, no? At pagmamahal, no? Magkasama yung dalawang yun, na napakahalaga yung kababaan ng loob. Si Maria, no? Sa ginaan ng kanyang pag-iina ng Diyos, ay nananalig siya, na siya ay pinapatubayan ng buong kapal, ay kababaan ng loob na naglingkod kay Elizabeth. No? Napakahalaga yung kababaan ng kalooban. Doon natin higit ang nakikita. No? Huwag natin tingnan yung ating pananampalataya bilang isang karapatan. Bagamat karapatan natin yun bilang mga mananampalataya. No? Pero sana makita natin yun na may kababaan ng kalooban. A humble heart. No? Sabi nga, ang isang puso mapagkumbaba. No? Meek and humble. No? Napakahalaga mo yun sa lalim ng ating pananampalataya. Manawa ay yung ating pananampalataya kay Jesus. Tinuturuan tayo na magpakumbaba. No? Hindi sa ibang tao, mas mababa ka sa magpakumbaba ko sa ibang tao. Ngunit sana po, magpakumbaba tayo kaysa nung nakaraang taon. So, tayo nawa ay lalong magkaroon ng kababaan ng kalooban. At pangatlo, ano yun? Pag-ibig. So, nakita natin na kaya natutulungan si Elizabeth ay gawa ng pagmamahal. Yung babae naman na Kananea ay para sa kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. Ano? So, pagkakataon, no? Na lumalim nawa tayo sa pag-ibig. No? Huwag natin kalimutan. At yung ating pananampalataya kay Jesus, itulong natin sa pulong kapal. No? Nanawa natin, lumalim tayo sa pag-ibig. Nanawaling makatulong tayo sa pag-ibig ni Jesus.